Aming Ama sa Langit, salamat po sa iyong kabutihan sa araw na ito. Sa kabila ng kasamaan ng panahon, Lord, meron kang magandang inihanda para sa iyong mga tao. Salamat din po, Panginoon, sa apoy ng Espiritu Santo na patuloy na mag-aalab sa amin at magbibigay ng buhay. Salamat din po, Panginoon, na patuloy mong ibibigay po sa amin ang ulan ng paglilinis at ulan ng pagpapala na nais mo para sa iyong mga tao. Iniling din po namin sa iyong Espiritu Santo na kami pangunahan at ikaw ay magturo sa amin sa umagitan ng iyong mga salita. Dalangin ko rin po ang Espiritu ng karunungan at kaalaman na mailagay sa aming kaisipan at sa aming puso upang maunawaan namin ang layon mo, Panginoon, sa iyong salita sa araw na ito na aming mapapakinggan. Sa pangalan po ni Jesus, binibigay po namin sa iyo, O Ama, ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen at amen. Praise the Lord. Palakpan nga natin ang Panginoon, yung mainit na pagtanggap sa banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So ngayong umagang ito ay nais ko pong magbahagi ng salita ng Panginoon patungkol sa pagpapanibagong buhay, no? In English, revival, no? Maaring tinatanong natin, ano ba yung revival? Bakit kailangan nating mapakinggan lagi yung revival, no? Sa katotohanan lamang po, no, ay maraming churches ngayon ang nangangailangan ng revival. Kailangan magkaroon ng init, kailangan umigting mas lalo ang buhay nila para sa Panginoon. O, tingnan mo nga yan katabi mo kung buhay pa yan. Tanong mo, buhay ka pa ba? Okay, so ang lahat ng may hininga ay magsabi ng praise the Lord. Ayun, ibig sabihin may hininga kayo. So, ang sabi po ni Charles Spurgeon, no? Si Charles Spurgeon po ay isa pong greatest revivalist during his time. Ang sabi niya po tungkol sa church, ayan, andyan na po. Sabi niya, a church should be a camp of soldiers. So, ibig sabihin po, ang iglesia daw, ang church ng Panginoong Jesucristo ay dapat daw maging kampo ng mga kawal, ng sundalo, at hindi not an hospital of invalids. Diba? Ang church daw ay hindi dapat parang ospital ng mga paralytic o yung mga imbalido. No? So, kasi nakikita natin ngayon sa church, pag may mga pumupunta sa church, kaya sila nagpupunta sa church para ano? Para humingi ng magpa-pray, ano pa? Humingi ng tulong, ng healing. Wala naman po masama doon. Kaya lang, ang sinasabi ni Spurgeon, kung gusto natin, ang church natin ay mag-ignite, ay dapat daw tayo ay maging parang mga sundalo na laging handa at anuman ang darating na bagyo sa kanila, anumang aatake sa kanila ay lagi silang nakahanda. Amen? So church should be a camp of soldiers, not a hospital of invalids, but there is exceedingly much difference between what ought be and what is, and consequently, many of God's people are in so sad a state that they pity's prayer for them is for revival. So kailangan daw mas maganda, no, ay manalangin ng pagpapanibagong buhay or ng revival. Kailangan ng i-revive. Sino ba yung mga dapat i-revive? Sa totoo lang. Siyempre, ito yung mga taong pag nasa ospital ka, di ba? Pag nasa emergency, pag may nire-revive, ano yung mga taong yon? Yun yung mga taong naghihingalo at nag-pass out na, di ba? Kailangan i-revive, di ba? Kailangan na bigyan siya ng tinatawag na CPR or yung electric shock, no? Para yung kanyang puso ay muling tumibok. Tama ba? Tingnan nyo nga ulit yung katabi nyo, meron bang mga naghihingalo na dyan na kailangan ng revival? Amen? So ngayong umagang ito, ang ating pong topic is the rivals of revival. Alam nyo, dun sa konteksto po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito po ay alam na alam po natin, no? Ang sabi po doon, yung if my people
are called by my name, no, shall humble themselves and pray, no? Yun po yung 2 Chronicles 7-14, no? So yung word na revival, no? Sabi dito, it is clear that the term revival can only be applied to a living soul, no? Or to that which once lived. So yung revival, yung term ng revival ay pwede lang nating i-apply doon sa mga taong dating may buhay. Amen? Ibig sabihin, ito yung mga tao na kailangan nating bigyan ng panibagong buhay. Amen ba? Sabi nga natin, ito yung mga naghihingalo, kailangang i-pump, kailangan siyang i-push, kailangan siyang i-encourage para siya ay ma-revive. Amen po ba? To be revived is a blessing which can only be enjoyed by those who have some degree of life. Those who have no spiritual life are not. Amen ba? So yung revival, it only applies to people who receive Christ, na nagkaroon ng tinatawag na spiritual life. Pero yung mga taong lost, hindi nila kailangan ng revival. Ang kailangan nila ay ma-save muna at mabigyan sila ng spiritual life galing sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo doon? The word revive, it is from the Latin word and may be interpreted thus, to live again. To receive again a life which has almost expired. Yung buhay na pawala na, muntik nang mawala, so kailangang i-revive yon. Yung dating excited mag-church, yung dating excited nagpe-pray, excited laging humahayo, pero dahil sa kabisihan sa mundo, mga iba na yung priorities, no? Nag-iba yung kanyang buhay, takbo ng buhay niya, at unti-unting lumalayo at nawawalan ng buhay. Amen po ba? Revive, yung word na revive is also to rekindle into a flame the vital spark which was nearly extinguished. Ibig sabihin, ito yun na yung mga talagang malapit nang mawala. So, kailangan nating i-revive. Amen? So, nakakatuwa dahil po ang church, no, ay nagtuturo na kung paano po tayo muling magkakaroon ng panibagong buhay. Amen po ba? Ang sabi po sa 2 Chronicles 7 verse 14, basahin po natin yan. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will heal from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. So itong kontekstong pong ito, itong istoryang pong ito ay pagkatapos po sabihin sa kanya ng Panginoon, pagkatapos ni Solomon na sila po ay i-dedicate yung templo na ginawa ni Solomon para sa Panginoon. At sila po ay ilang araw na nag-rejoice, nag-worship sa Panginoon. At sila'y nanalangin sa Panginoon. Si Solomon, nag-lead siya ng panalangin tungkol sa Israel, sa kanyang bayan, sa Jerusalem, at sa templo, at yung kanyang lahi. Sabi ng Panginoon na kung siya ay patuloy na natutugon sa mga panuntunan ng Panginoon, hindi mapapatid yung kanila pong reign bilang mga hari sa linya nila, no? Hindi sila mauubusan ng mga tagapagmanang hari. Okay? So after nung kanilang celebrations, after nung kanilang dedication in the temple, isang araw ay kinausap ulit siya ng Panginoon. At yan po yung sinabi niya, yung konteksto na ito, sinabi niya, kung ang aking mga tao, if my people, sino yung tinatawag niyang if my people? The chosen nation, Israel. Okay? Yung generation nila, yung tao ng Diyos. Okay? Kaya hindi natin pwedeng sabihin yung mga Gentiles, yung tinutukoy dito, kundi yung mga tao ng Diyos. Sa ating pong henerasyon, sa ating pong kapanahunan, tayo po yung bagong generation ng New Covenant. Tayo po yung kinakausap. Amen? But the Old Testament, ang kausap ng Panginoon doon ay si Solomon at ang kanyang mga bayan, ang kanyang bayan. Amen ba? So yung application nito, hindi natin pwedeng i-apply doon sa mga lost
o doon sa mga hindi tao ng Diyos. Ito po ay ina-apply natin sa ating mga tumanggap sa Panginoon at tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. So this is a well-known passage, no? Na ito'y ginagamit ng maraming mga nagtuturo ng salita ng Panginoon about sa subject ng revival. It is a revival verse, no? The word was spoken to King Solomon sa dedication ng temple. Yun nga po kanina sabi ko, no? At maganda pong tingnan po natin na meron pong enemies o kaaway ang revival o yung tinatawag nating rivals. Pag sinabi din nating rivals, karibal. Di ba? O kaya katunggali. Amen? Ano pa? Mga contender. Di ba? So, para daw magkaroon tayo ng revival, dapat ma-overcome natin yung 4 na rivals ng revival. Sabi natin, yung 4 na rivals ng revival. Okay, naka-rhyme tayo. Okay? So, sabing gano'n, unang-una dyan, the rivals of revival, number 1 is pride. Bakit pride? No? So, yung word na, if my people who are called by my name will humble themselves, it deals with the area of our pride. Tama ba? So, ang katangian ng isang tinawag ng Panginoon, kailangan daw ay magkaroon tayo ng pagpapakumbaba at hindi ng pagmamataas, ng kapalaluan o ng kayabangan. Dahil kung tayo ay merong kapalaluan at pagmamataas sa ating buhay, kailanman ay hindi po natin makakamit ang pagpapanibagong buhay o yung revival na tinatawag. Pride means to rise up or to swell up, no? Alam niyo ba yung to swell up, 'di ba? Yung isang bagay na maliit, bigla na lang lumolobo. 'Di ba? Yung lobo, 'di ba? Pag nilagyan mo ng hangin 'yon, 'di ba? Ay lumalaki 'yon. Kaya yung may mga pride, maraming hangin 'yon. Tama po ba? Amen. So dapat daw tayong mga Kristiyano, tayong mga tinawag ng Panginoon, ay dapat po walang hangin. Kasi pagka may hangin tayo, iba na po 'yon. Amen. It causes us, no, to be prideful. Tayo ay nagiging mapagmataas at nagmamayabang. So the praise deals with the area of pride. The word translated pride in the Old Testament, ang sabi po doon, it means to rise or to swell up. It refers to the rising of the waves of the sea, and it speaks of men thinking more of themselves and their abilities than they do of God. Ang sinasabi po ng pride, ang sinasabi ng mapagmataas, sabi ganon, hindi ko kailangan ng Diyos. Kapag sinabi natin hindi natin kailangan ng tulong ng Diyos, isa na po yung sign na tayo po ay may espiritu ng pride. So I can make my own way. O minsan sinasabi natin, gagawa ko ng sarili kong kaparaanan at gagawin ko yung the best para sa akin. Sasabihin natin, hindi, I can call a shot in my life. Ibig sabihin, kaya ko yan. So if you deny God's help sa buhay natin, no, at hindi tayo magtitiwala sa Kanya, meron po tayong tinatawag na pride. Amen? So, ang sabi din po, dun sa isang slide natin, sabi gano'n, anong sabi dun isang prideful na tao, di ba? Ang sabi sa t-shirt, I'm not arrogant. I'm just better than you. Di ba? Yan yung sinasabi ng isang prideful na tao. So, you say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Yan po ang sabi ng Revelations chapter 3, verse 17. Revelations chapter 3, verse 17 is about the church of the Laodicea. Okay? Kung titingnan nyo yung church, meron 7 churches doon. Ito ay, yung Revelations 3:17 ay dinedemonstrate niya o pinapakita niya kung ano ang karakter
ng isang Laodicean church. Amen? Ang sabi niya, ang isang Laodicean church ay isang mapagmataas na church. Okay? Kaya ang sabi niya, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. Sabi niya. Pero sa tingin ng Panginoon, at hindi niya na-realize, sabi nga noon, siya ay isang wretch, pitiful, kaawa-awa, mahirap, bulag, at hubad sa harapan ng Panginoon. Amen ba? So, sabi ng pride, yung pride po, no, ay ang isang taong mapagmataas ay hindi nakikinig sa mga ibang tao. O kaya, pag nagkwekwentuhan, laging siya ang bangka. Okay, sabi, pride refuses to listen, it always interrupts others. Diba? Pagka medyo nakakabigayan na ng mga magagandang mga accomplishment, di ba? Hindi pa natatapos mag-isa mag-present ng accomplishment niya. Wala yan sa lolo ko, di ba? Wala yan sa akin, di ba? So, doon kagad mapasok. Pride likes to talk about itself all the time. Ito daw mapagmataas na tao o isang mayabang na tao, no? Ay laging gusto niya, lagi niyang kinikwento yung kanyang sarili, no? Sa lahat ng panahon. Pride has an intense desire to be noticed. Laging nagpapapansin ang isang taong mapagmataas. Ano pa? A prideful person believes that it deserves everything it gets. Okay? Ang isang prideful is hindi siya mapagpasalamat, is not thankful. Ano pa? Cannot be corrected. Yan. Totoo po yun. Kapag ang isang tao ay mapagmataas, no, mahirap siyang i-correct. Hindi siya makikinig. Di ba nga, sabi ng Bible, ng Proverbs, wag mo daw i-correct yung mga taong mayayabang. Di ba? Kasi magagalit sila sa inyo. Amen ba? So, pride does not like to follow instruction. Ang isang tao mapagmayabang daw o mapagmataas ay hindi sumusunod sa mga instructions. Okay, bakit? Kasi alam niya na lahat eh. Amen? Pride also exalts itself in the presence of others. It brags, no? So, laging gusto niya, siya yung laging nakakaangat. Pride also criticizes and tries to make itself look better. Di ba? Gusto niya, lagi siyang nagbumukhang maganda, laging maayos, no? Gusto niya, lagi siyang napupuna. Okay? And also pride thinks of its own need first. Lagi niyang inuuna yung pangangailangan niya kaysa sa iba. Ayan, tingnan niyo nga ulit yung katabi niyo. Humble na humble yan. Amen? Praise God. So, the word humble means to bend the knee. Okay? To bring down, to place self under another. God has a better plan. He calls on His people to humble themselves. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang po tayo ay magpakumbaba. So, ang ibig sabihin nun ay we need to bend our knees, no? We need to really go down, and sabi nga sa pag-worship, no, kailangan yumukod ka. Magpakumbaba tayo. Amen po ba? So, ang lahat ng mga tinawag ng Panginoon, kailangan yung pride natin ay binababa po natin. Amen ba? Para tayo ay exalt ng Panginoon. Para tayo ay iangat ng Panginoon. Para tayo ay ma-revive. Magkaroon tayo ng pagpapanibagong buhay. Kailangan po natin na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? God desires people to take whatever step are necessary to bring themselves under His authority. Gusto ng Panginoon na tayo ay laging nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang otoridad. Amen? Nais ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya, fully dependent on Him, hindi sa sarili nating kakayahan at hindi natin sa sariling kakayahan natin at katalinuhan, kundi dahil sa Kanyang otoridad sa atin at Siya ang Panginoon natin. Amen? Because of His authority sa ating pong mga buhay.
So, kahit ngayon po, tayong mga church, no, tayo pong church ng Panginoon, kailangan po natin ang presensya ng Panginoon. We need to realize that we are nothing when He found us. Tayo po ay wala. Kahit na po tayo ay marami tayong accomplishments sa buhay natin, pero nung natagpuan tayo ng Panginoon, tayo ay wala. Lahat po ng meron tayo ay baliwala sa Panginoon. Sabi nga, yung ating good works, yung ating righteousness, ang sabi po sa Isaiah, ay katulad lamang po ng isang maruming basahan. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung basahan, kahit na anong linis nyo sa basahan, ang tawag pa rin doon ay basahan. Amen? Ganun po tayo tiningnan ng Panginoon nung tayo po ay merong tinatawag na self-righteousness o yung tinatawag nating pride. Amen po ba? If we are going to have a revival, then pride, the enemy of revival, must be dealt with forever. So, kailangan po ma-deal po natin sa buhay natin yung pride. So, marami po tayong tinakal dito about the pride, yung pride, no? So, tingnan natin, baka meron tayo doon, no? Sa isa doon sa mga karakter ng isang mapagmataas na tao. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Yan. So, next, rivals of revival. Number 2 is prayerlessness. Diba? Sabi doon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Sabi natin, pray. So, kapag tayo ay hindi nananalangin, hindi ho magkakaroon ng tinatawag na revival. Kaya nga po ang revival, nagsisimula po yan sa ating tuhod ng pananalangin. Amen? So we need to humble ourselves and then bend our knees and pray. So, ang challenge po sa atin, no, ng mga tao ng Diyos ay manalangin tayo. Prayerlessness, sabi nga, ito po ang unang pinsan ng mapagmataas. The first cousin of pride is prayerlessness. Kasi pag sinabi mong ikaw ay ma-pride, wala ka nang kailangan. Amen ba? Parang sinasabi mo, oy, alam ko na lahat eh. Kaya ko na lahat eh. Kaya hindi ka mananalangin. So, ang isang taong hindi nananalangin, ang sinasabi niya, I do not need to call on the Lord. Hindi ko kailangan tumawag sa Panginoon. At kayang-kaya kong gawin kahit wala siya. Yun ang sinasabi. Hindi niya sinasabi, Lord, kailangan kita. Kundi niya sinasabi, hindi kita kailangan. Amen? So, yung isang taong hindi nananalangin, siya ay umaasa sa kanyang sarili at sa kanyang mga resources na kanyang napoproduce or kanya pong natatamasa. At hindi siya nagtitiwala sa ating Panginoon. So, sabi natin, prayerlessness is the rival of revival. So, ang katotohanan po, ang panalangin po, ang taong hindi nananalangin ay tunay na hindi nagkakaroon ng pagpanibagong buhay. Amen ba? Tingnan ninyo, kung tayo ay hindi nananalangin, ang buhay ba natin ay nagbabago? Hindi po, di ba? Kasi bakit? Kasi kung tayo ay hindi nananalangin, ang ibig lang sabihin nun ay hindi ho tayo nagtitiwala sa Panginoon. Paggising mo sa umaga, bahala na, di ba? Kasi alam na alam mo dahil ikaw ay magaling, no? Yun ang sinasabi mo. O kaya naman, yung kabaliktaran ng magaling, yung tinatawag nating self-pity is sa form also ng isang pride. Yung laging sinasabi mo, naku, wala akong kakayahan, nahihiya ako, di ba? Naku, hindi ko kaya yan, no? Tapos hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, yun po ay isang form ng isang prideful na tao. Di ba? Ang isang taong nangangailangan, pag ikaw ay nangangailangan, anong kailangan mo? Kailangan mo ng tulong. Tama po ba? Sino dito mga mayroong pangangailangan? Ibig sabihin, kailangan natin ng tulong. Amen? Pero pag sinasabi natin, alam na alam mo yung pangangailangan mo, pero hindi ka humihingi ng tulong,
naiiya ako, baka sabihin naman ni Lord, sobra na ako, sobra na ako. Mula pa nung binata ako, nangihingi na ako sa Kanya. Hanggang ngayon may asawa at may anak na ako, nangihingi pa rin ako. Yun naman ang dapat tama di ba? Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, gagabayan tayo ng Panginoon, ang sabi nga ng Panginoon, humingi tayo sa Kanya sa araw-araw ng ating mga daily bread. Amen? Yung daily bread na yon, hindi lamang yung pagkain, lahat yon, lahat ng aspeto ng buhay natin ay ibibigay ng Panginoon sa atin kung tayo ay hingi sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pasasalamat sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Unti-unti na ho kayong nabubuhay. Okay? So tayo po ay patuloy na manalangin upang tayo magkaroon ng pagpapanibagong buhay. Amen po ba? Prayer acknowledges personal and profound dependence upon the Lord. We do not have revival because we do not pray. And we do not have revival because we do not pray as we should. So ang sabi po ng James chapter 4, 2-3, hindi tayo tumatanggap, dahil hindi tayo humihingi, di ba? At ang sabing ganoon, ang panalangin ng isang matuwid ay tinutugon ng ating Panginoon. Prayer is the essential link in the chain of events that leads to revival. Amen po ba? So sabi ganoon, ang panalangin ay kailangan natin, lalo na po sa ating pong pagpapanibagong buhay. Gusto natin na magkaroon ng sigla yung buhay natin, kailangan po nating manalangin. Yan po ang sekreto ng revival, panalangin. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, tayo mananalangin. Kaya every midweek po, every Thursday, ay lagi po namin kayong iniimbitahan, ini-encourage na kayo'y makadalo sa ating pong midweek, midweek service, dahil po tayo ay nananalangin doon sa ating bansa, sa ating bayan. Amen po ba? Sino nagnanais na natin na tayo magkaroon ng revival dito sa ating bayan? Amen. So, kailangan po, kasama po namin kayo every Thursday. Nawala na ho ang amen. Kailangan ho talagang ma-revive, Okay. So, kailangan po natin talagang manalangin. So, masyado na tayong nagiging anemic, Alam niyo yung anemic sa pananalangin. So, parang wala lang dugong nananalaytay sa atin, Natutuyuan na tayo. Bakit? Kasi kulang tayo sa panalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Ayan, pagka prayer, nawawala na tayo. Di ba? Pero pagka mga prayer eating, marami tayo. Pag prayer meeting, nawawala. Alam niyo, ang church, hindi lang tayo meetings. Kailangan pag umaattend tayo ng church, ay merong revival na nangyayari. Amen? Every time na pupunta kayo, Sunday na naman ako, marirevive na naman ako. Magkakaroon na naman ako ng buhay. Amen? Hallelujah. So we need revival, sa ating pong buhay araw-araw. We need to pray to receive God's revival in our lives. Maaring sa aspeto ng buhay mo ngayon, sa finances, sa business mo ay maganda, pero meron kang area ng buhay mo na kailangan mong ma-revive. Nasa na yung passion at compassion mo sa mga lost? Baka kailangan doon tayo ma-revive ng Panginoon, di ba? Pinasasagana tayo ng Panginoon pero wala tayong oras, wala tayong panahon para hanapin ang mga naliligaw. Mas hinahanap pa natin si Pokemon. Di ba? Warning lamang po, pakipatay po ang inyong mga Android phone, Kasi po wala pong Pokemon dito. Okay? Pinaalis na natin. Amen? Praise God. Diba? Nakakalungkot yung mga tao, diba? Busy-busy sa mga ganong mga gawain. Minsan, ganon din ang mga Kristiyano. Tama ba? Tuwan-tuwa pa tayo, nagpo-post tayo. Sabi ko, Lord, ako pag nakakita ko ng mga Kristiyano nagpo-post ng ganon, pinagpe-pray ko. Sabi ko, Lord, sana ang hanapin niya yung mga kaluluwang nais ng Diyos na maligtas. Amen? Kung sila willing tumalon para lang mahanap yung kanilang Pokemon Go, Tama ba? Yung iba namamatay pa di ba?
Tama ba yon? Dahil nag-aaksaya ng panahon, ba't hindi natin ialay yung buhay natin para hanapin yung mga nangangailangan ng kaligtasan ng ating Panginoon? Amen po ba? Yan. So marami na pong galit sa akin. Okay. So we have lost the art of waiting before the Lord in prayer. Too much of our praying is anemic. Nagiging anemic na. Nagiging repetitious and nagiging formal. So, parang hindi na excited o hindi na exciting yung ating pananalangin. So, our prayer leave our mouth, but they do not move God in heaven. Minsan ba nararamdaman nyo, parang yung panalangin niyo parang hindi naman nakaabot sa langit. Kasi nagmamadali, di ba? Masabi lang makapanalangin, di ba? In Jesus' name, amen. Tapos na, di ba? So, walang kasiguro doon, Lord, umabot ba yung amen ko sa langit? Andiyan ba kayo? Sabi po ni Billy Graham, to get nations back on their feet, we must first get down on our knees. Amen? Kung gusto natin na yung bansa natin ay ma-revive at magkaroon ng tunay na pagbabago, no, ng buhay at landasin ng ating pong mga kababayan, we need to get down our knees and pray. Amen po ba? We pray for a few minutes and think we are ready for meeting. So sinasabi natin, nanalangin tayo ng kaunti, no? At sa tingin natin, okay na yon. Okay? So, nag-recite tayo ng mga list ng mga prayer requests. Di ba? Okay na rin yon. Di ba? So, kahit nawala yung puso natin doon. Amen? So, kailangan magkaroon tayo ng seryosong pagtugon pagdating po sa panalangin para sa ating bayan at para sa ating Panginoon. When we call on God from a pure and a humble heart, we will see revival follow. Amen? Kapag nakita natin yung sarili natin, tayo po ay buong pusong nananalangin at mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon, makikita po natin ang pagpanibagong buhay ng mga taong, unang-una yung buhay natin at yung mga taong nasa paligid natin. Alam nyo, kapag tayo nananalangin ng buong puso, nag-o-overflow yon. Pag nag-overflow po yung ating pong pananalangin, ito po ay dadako doon sa mga taong malapit sa atin. Amen ba? Di ba kapag isang lugar ay binabaha, kapag nag-overflow yung creek o yung isang ilog, no? Saan pupunta yon? Sa mga bahay-bahay. Tama po ba? Sana galon tayo kalakas manalangin na talagang nag-overflow tayo upang yung ibang tahanan, ibang pamilya, ibang mga neighbors natin ay makadama at makaranas ng baha ng pagpapala ng Panginoon. Amen? So ang tanong, kamusta na ang buhay pananalangin natin? Wala na pong sige, sabihin niyo sa kanila, kamusta na ang iyong prayer life? Sabi mo. Huwag mo nang sagutin, tatanungin mo lang. Okay? So ano yung number 1 nating rival of revival? Pride. Pangalawa, prayerlessness. Pangatlo is priorities. Yan ang kaaway ng pagpanibagong buhay. Ang sabi dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Seek means, hindi po yan sakit, no? To search out by any method, especially by worship and prayer. So sabi gano'n, yung paghahanap ay katulad daw nung paghahagilap mo ng lahat ng iyong mga makakaya para makita mo kung ano yung hinahanap mo. Sino dito yung merong mga may nawawala kayo sa bahay, na talaga namang matinding-matindi, na talagang nananalangin ka, na Lord, pakita mo sa akin yung bagay na ito, di ba? Tama ba? Minsan merong gano'n, di ba? May mga bagay tayo na nawawala na kailangan nating hanapin. Di ba? Minsan, gagawin natin, babaliktarin natin yung bahay para lang makita natin yung isang bagay na yon.
Amen po ba? Yung mga nakalimutan natin, saan natin nailagay? Di ba? Minsan, lahat na lang pagtatanungan natin. Di ba? At ngayon, minsan gagawin mo, babalikan mo pa yung mga ginawa mo buong maghapon para lang ma-realize mo kung saan mo nailagay yung bagay na hinahanap mo. Sana ganun po tayo pag tayo sumasaliksik sa Panginoon. Pinaprioritize natin. Binibigyan natin ng daan, ng panahon, ang paghahanap sa mukha ng Panginoon. God's people are told to seek His face. The word seek means to search, no? To search out by any method, especially by worship and prayer. The word face, o yung face, yung mukha, refers to the countenance, to turn toward His direction. Ibig sabihin, hinahanap natin yung mukha ng Diyos kung nasaan nakapaling. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Kapag tayo'y naghahanap, no, naghahanap tayo ng direksyon. Kapag hinahanap natin ang direksyon ng Diyos, sabi nga doon, tingnan natin sa salita ng Panginoon. Ano yung nais ng Diyos? We need to seek God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano ba tayo nagsasaliksik sa mukha ng Panginoon? Ginagawa ba natin yung the best natin? Amen po ba? Tayo ba ay mayroong mga personal devotion every morning or pag uwi natin sa bahay, bago tayo matulog, bago tayo mag-umpisa ng ating gagawin? We really spend time with God and seeking His face for the day? Amen ba? You see, revival does not come to people who seek revival. Hindi daw dadating yung revival kung hinahanap natin yung revival. We need to seek God to have revival in our lives. Amen? Kailangan nating saliksikin ng Diyos upang tayo ay makamit natin yung pagpapanibagong buhay sa atin. Amen po ba? So, we need people to seek God. So, marami po sa atin, no? Marami po, no? Hindi lang po siguro ako, minsan, no? Minsan nakakaligtaan nating magsaliksik sa Diyos. Lalo na po kung tayo yung nape-pressure, di ba? Minsan ang hirap ng pumunta sa Panginoon kasi nagmamadali na tayo. Gusto na natin yung sagot now. Kailangan gawin ko na now. Andiyan ba kayo? Sabi, the essence of genuine revival is falling in love with Jesus all over again. Amen po ba? So sabi po ng Revelation, di ba? Sabi nga nun, balikan natin lagi yung first love natin. Yung first time na na-encounter mo ang Panginoon, di ba? Nung first time natin na-encounter ang Panginoon, di ba? Talaga naman, tulo ang luha, di ba? Lahat tumulo na, di ba? Pati sipon natin tumutulo. Di ba? Because we in love with God. Pero nung tayo ay okay na, no? Unti-unti nawawala yung init ng pag-ibig natin sa Diyos. So the essence of genuine revival is falling in love with Jesus all over again. Amen? Seeking Him will bring revival also to His church. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Okay. So revival does not come to people who seek revival, but to people who seek God. Sabi nga draw near to God. Sabi po sa James, no? We need to draw near to God. Tayo po'y lumapit sa Diyos. Paano ba tayo lalapit sa Diyos? Sabi nga kapag tayo lumalapit sa Diyos na mayroong malinis na puso at tayo ay makakarating doon sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Amen? So, Isaiah 55 verse 6, ang sabi doon, seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Ang sabi po, saliksikin natin ng Diyos habang Siya ay malapit sa atin. Amen? Call on Him while He is near. Nasaan ba ang Diyos? Malayo ba ang Diyos sa atin? Diba? Saan naninirahan ng Diyos? Sa ating puso.
Ang sabi po ng 2 Corinthians, ng Corinthians, sabi nga ni Paul, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos? Amen? Kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Diyos. Amen? Kailangan po nating i-prioritize lagi ang Diyos sa lahat ng ating mga priority. Si Lord ang laging una. Amen? Tama ba? Amen. John chapter 5, verse 19 to 20, Jesus gave them this answer. Very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. So kung tayo magiging tapat lang sa araw na ito, makikita po natin sino kaya ang number one priority natin sa buhay natin. Tanungin natin sarili natin, o nga Lord, sino bang number one sa akin? Ikaw ba o yung mga bagay na nandito nakapaligid sa akin? Yung karir ko ba? Yung pamilya ko ba? Yung trabaho ko ba? Yung mga ari-arian ko ba? Yung mga laksa-laksa kong mga sasakyan ba? Okay? O yung sarili kong buhay? Amen ba? O yung aking bank account, kung meron man? O yung aking nalalapit na retirement, na makukuha sa retirement? O yung aking church? Sometimes we are busy in the church. Diba? Pero minsan hindi tayo busy sa Lord, sa church. O sa ating hobby, sa ating mga ginagawa. Amen po ba? So kapag tayo ay hindi tama yung priority natin sa buhay natin at si Lord ay hindi priority, sabi nga, out of balance ang ating buhay. And we are not candidate. Hindi po tayo kandidato para sa revival. Amen? When God is our first priority, the things He cares about are the things we will care about. Yung mga bagay na gustong ng Panginoon na gawin, yun din ang gusto nating gawin. Kasi priority natin si Lord. Amen po ba? When we are seeking His face, we will be able to see what has His attention. So, ibig sabihin, kung ano yung gusto ng Panginoon, makikita natin. At ano man yung attention natin, yun na rin yung attention natin. Kung ano yung gusto ng Panginoon, ano yung love ng Panginoon, yun na rin yung love natin. Di ba nga, meron tayong, may kasabihan dyan si Bishop kung gusto ninyo, ayaw ni Lord, ayaw nyo na rin. Amen? Kung ayaw ninyo, gusto ni Lord, gusto mo na rin. Amen? Bakit? Kasi siya ang Panginoon ng buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ang nais ng Diyos na tayo magkaroon ng isang attitude na makuha po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 19, makikita po natin yung deep dependence of Jesus to the Father. Sabi niya, very truly, sabi niya, I tell you, the Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing. So ang Panginoong Jesucristo ay nakadepende, no, sa kanyang Ama sa langit. At maganda ito sa verse 20, ano naman yung attitude ng ating Ama sa langit? Yung attitude po ng Ama natin sa langit, siya ay merong malalim na pag-ibig sa kanyang anak. Ang Diyos ay merong malalim na pag-ibig at pagsinta sa bawat isa sa atin. Amen? As we continue to seek His face. Amen? At doon po tayo magkakaroon ng pagpapanibagong buhay. So if we have wrong priorities, sabi nga natin, yung ating buhay ay hindi balanse, unbalanced. Okay? So if you really want to know what your priorities are today, ito daw po ang question na dapat po nating sagutin. On what
activity do you spend most of your time? Ano yung mga activity na inuubos mo yung oras at panahon mo? O saan mo ini-spend yung dami ng iyong mga ari-arian at pananalapi? Okay. Oh, may bagong ano ngayon, bagong labas ng cellphone ngayon. 'Di ba? Maraming gadgets ngayon, 'di ba? Na minsan nagnanakaw ng ating mga wealth, no? 'Di ba? Minsan mapakita sa atin, oh, kapag meron ka niyan, sikat ka, o pagka meron ka niyan, maayos ang buhay mo, o magiging organized ka, 'di ba? Sometimes natatrap tayo sa mga ganong mga advertisement. Amen? Pangatlo, saan mo binibigay yung focus ng iyong pag-iisip? Amen? So ngayon lang siguro meron na kayong iniisip. Naku, masarap mahiga ngayon, masarap matulog, di ba? Masarap kumain, no? Tama ba? Yun na yung mga iniisip natin, di ba? Naku, anong oras pa kaya matatapos si Pastor Dave? Alam na alam niyo naman, masama ang panahon. Ah. Di ba? Nasaan? Nandito ba? O nasa ano na? Di ba? Mag-ingat lang po kayo, baka umakit sa taas siya, makuryente. Okay? So, kailangan focus tayo sa ating Panginoon. Look at where you go. What you do. Ano yung ginagawa mo? Where you spend your money. So, makikita po natin, masasagot po natin kung nasaan po yung ating prioridad ng ating buhay. Amen po ba? Sabi nga, change priorities ahead. So, nandyan lamang po, paglabas ninyo. O kaya, dito pa lang, no? We can change our priorities. Let's focus our eyes on the Lord. Let's focus our hearts in serving and communing with God. So, misplaced priorities are the rival of the real revival. Amen po ba? So, kailangan po i-focus po natin yung priorities natin para sa Panginoon. Sabi dito ni John Maxwell, andyan ba? Ayun, malayo na. Ayan. Sabi po ni John Maxwell, basahin po natin. To change your life, you have to change your priorities. Hindi lamang po yan sa leadership, kundi sa ating po mga personal na buhay. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago yung buhay natin, pagpanibagong buhay, we need to change our priorities. We need to seek God. Amen? Diyan po tayo tinatawag ng Diyos. We need to seek God, to seek His face. Amen po ba? Ang kailangan nyo, i-google nyo. Hindi nyo mag-google yan. Amen? Sabi nga doon, God, seek Him because Google doesn't have all the answers. Amen po ba? Kahit na i-google nyo, ano kaya ang kapalaran ko sa araw na ito? Na, i-google nyo, hindi ko kayo sasagutin ng Google. Amen? Pero ang Diyos, kaya tayong sagutin. Amen po ba? So, sa Diyos po tayo magtiwala. Amen? So, number 4, yan, last. Rival of revival, presumption. Presuming. Diba? Ano yung presuming? Parang nagpipresume tayo, okay lang kay Lord yan. Kasi by grace naman tayo tinawag ng Panginoon. Yung grace niya ay mas higit doon sa ating mga ginagawang kasalanan. Ang sabi niya nga, my grace is sufficient for you. Diba? So, wrong context po. Diba? Sabi niya, kapag ang kasalanan ay nagmamayagpag, sabi nga nun, ang biyaya ng Diyos ay mas higit doon sa kasalanan. So, masyado tayong presumptuous. No, nagpipresume tayo na, hindi magagalit ang Diyos, okay lang sa Diyos. Kasi tao lang tayo na dapat na mahina tayo. So, meron tayong mga fault pa sa ating mga buhay. So, ang sabi po ng Panginoon, di ba? We need to turn from our wicked ways. No? Tinawag niya yung mga tao niya, sinabi niya kay Solomon, Solomon, sabihin mo sa mga tao mo na kapag sila ay magtitiwala sa akin, at sila'y tatawag sa akin, magpakumbaba sila, sila'y manalangin, hanapin ang aking mukha, at tumalikod sa kanilang mga masasamang kaparaanan o gawain. So God's people are told to turn from their wicked ways. That is, sabi nga,
They need to forsake their sins and embrace holiness because our God is a holy God. Ang problema po ng mga Israelita during that time na sila po ay nagkasala, no? Yung nagkasala sila bago sila po ay tipunin ng Diyos, no? Nagpipresume sila na sila ay mga tao ng Diyos, kaya sila ay patatawarin ng Diyos kahit na anong kasalanan nila, kahit sila ay magpatuloy sa kasalanan. Yung pag-ibig ng Diyos, sabi niya, is everlasting to everlasting. Pero hindi nila alam, God, ang Diyos din ay Diyos ng ng justice. Di ba? Hindi siya natutuwa sa kasalanan. Hindi siya natutuwa sa mga maling gawain. Amen po ba? Maaaring sinasabi na, iligtas naman ako. At yung iba, hindi na magmamatter yan. Basta ako, ligtas na ako. Kahit na anong gawin ko, ligtas ako. Amen ba? Sin keep us out of the presence of the Lord. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin. Amen po ba? Sin closes the Lord's ears to our prayers. Kapag tayo ay mayroong mga kasalanan, sarado po ang tainga ng Diyos. Ang sabi po sa Isaiah, ang sabi po doon ay but your iniquities have made a separation between you and your God. And your sins have hidden His face from you so that He does not hear. So ang kasalanan, yung karumihan natin, ang nagse-separate sa atin, sabi nga ng Panginoon, between you and your God. At nagtatago ang mukha ng Diyos kapag tayo ay merong mga masasamang ginagawa. May kasalanan po tayo. Amen? So wag po tayo magpipresume na ang Diyos nauunawaan niya lahat. Tama po yun, pero ang lahat po ng kasalanan, ang sabi po ng Biblia, ay merong lahat kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. Psalm 66 verse 18, sabi ganoon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kahit na anong panalangin natin, kung meron pa tayong tinatagong kasalanan sa puso natin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Amen? Lalo na sa mag-asawa, kapag tayo ay merong mga hindi pagkakaunawaan o hindi tayo nagpapatawad sa bawat isa, hindi ho tayo didinggin ng Panginoon. Amen? It applies, yan po ay ina-apply sa lahat. Kapag tayo ay hindi tama ang ating puso sa Kanya, meron pong karumihan ang ating puso, kailanman hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Proverbs 15 verse 8, the Lord detests the sacrifice of the wicked, but He delights in the prayers of the upright. Amen? Mas pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga matutuwid. Amen? At alam ng Diyos kung yung ating mga panalangin ay buong puso, malinis. Sabi niya, He detests the sacrifice of the wicked. So revival. Paano na ba tayong church? Tayo ba ay mayroong pagpapanibagong buhay? Tayo ba ay nakakaranas ng pagpapanibagong buhay? Bakit hindi ho tayo nakakaranas noon? So tingnan po natin, balikan po natin yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If we need revival, we need to humble ourselves before God. We need to pray. We need to seek the face of God. Sabi, we need to turn our own wicked ways. At ang sabi po sa James 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. The word righteous, the key word doon is righteous. Para mapakinggan tayo ng Diyos at ang ating panalangin ay sagutin ng Panginoon, kailangan po maging matuwid tayo. That's the key word, righteous. Amen? Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay sinasagot niya, kundi lamang yung mga matutuwid. The word refers to a person who is holy, upright, and keeps the commandments of the Lord. Yan ba ay nagde-describe sa'yo? Amen? Are you a righteous man or woman? Can God hear your prayers and could you be an instrument of revival in His hands? Tayo ba ay magiging instrumento ng revival?
sa ating pong buhay at sa ating church. Jeremiah 29 verse 13 says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." We need revival, but revival will not come to arrogant people. Hindi po darating ang revival sa mga arroganting tao. Amen? It will only come to those who get honest about their sin, who confess them, forsake them, and turn to God with all their hearts. Kaya nga sabi niya, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Sabi po ni Jeremiah. So we need to deal yung problema po ng kasalanan sa buhay natin. Amen? Katulad po ni Jonah, no? Yan. Hindi yan Jonah, si Jonah po, no? Yung kinain ng malaking fish. Di ba? Dahil sa kanyang pagtalikod, no? Eh ang tawag sa kanya ng Panginoon, mag-preach siya doon sa Ninive. Di ba? Imbis na pumunta siya doon sa Ninive, tumalikod siya at nag-iba siya ng direksyon. Di ba? Pero later on, na-realize niya, di ba, na mali siya at nagkaroon ng revival doon sa Ninive. Because of his, sabi nga, yung kanyang pagtalikod sa kanyang pagkakamali. Bumalik siya sa Panginoon at nagkaroon po ng revival yung Ninive. Amen? Kaya po natin gawin yon sa ating pong bayan. Pero una sa lahat, dapat po sa atin muna. Amen? Revival begins within our hearts, within our lives. Amen po ba? Deuteronomy chapter 20 verse 4, "For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory." To overcome these rivals of revival, we need God. Ang sabing ganon, we need God's victory. Amen? Ang sabi ng Panginoon, pinagtagumpayan niya na, siya na ang sumagupa at nagtagumpay sa lahat po ng ating mga kaaway to give you the victory. Amen? In conclusion, mayroon po tayong mga katunggali, meron tayong inaharap na mga katunggali sa ating pong pagpapanibagong buhay o sa revival, pero dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoon, pinagtagumpay niya na po tayo. Amen? So, we need to, sabi nga, kailangan po nating magkaroon ng tinatawag na healing. Amen? Kapag nagkaroon po tayo ng tagumpay sa 4 na rivals ng ating revival, ng pagpapanibagong buhay, sabi po ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng healing. Amen? Sabi mo, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? So, yun ang pangako ng Panginoon. Kapag tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon, tayo nanalangin, hanapin natin ang mukha niya, at tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, sabihin natin, and then, sabi ng Panginoon, "I will heal your land." Amen? Papakinggan ko ang inyong mga panalangin at pagagalingin ko ang inyong bayan. Amen. Tayo ba ay mga bayan ng Diyos? Pagagalingin tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo ba ay mga kandidato ng pagpapanibagong buhay? Are you the candidate for a revival? Amen? Are you His people? Tayo ba yung mga tao ng Diyos? If not, kung kayo hindi, kailangan nyong masave. Kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Kung for the first time narinig po ito at ikaw po ay gusto mong ma-revive, una sa lahat, kailangan po, kung for the first time narinig mo ang mensahe ng Panginoon sa iyo, kailangan pong maligtas ka muna. Amen. Are the enemies of revival yung pride,